Dumating si Yesinghe sa isang abalang akademya, tinitingnan ang magandang tanawin, at huminga ng malalim, may pakiramdam ng pag-asa sa hangin. Si Yesinghe ay naghahanda sa sarili habang lumalaki ang pressure sa paligid niya, ramdam ang tindi ng kanyang pagsasanay. Nagsusumikap siya na labanan ang malakas na puwersa, nakikipaglaban pa rin kahit desidido na tiisin ang matinding hamon na nasa harap niya. Ipinapakita ni Yeshinghe ang kanyang lumalaking kapangyarihan sa pamamagitan ng pagpapakita ng sungay at kaliskis ng dragon. Ikinagulat ng kanyang mga tagapanood ang kanyang natatanging kakayahan. Ang determinasyon ay nakaukit sa kanyang mukha habang niyayakap niya ang nagbabagong lakas sa loob niya. Natutunan ni Yeshinghe ang tatlong pinakamalakas na landas ng martial arts: Flame, Dragon, at Star. Ang bawat estilo ay kinakatawan ng isang eksperto. Pinag-iisipan niya kung aling disiplina ang magiging gabay sa kanyang paglalakbay at magpapalakas ng kanyang sariling kahangahangang mga kasanayan. Tinatap ni Yesinghe ang kanyang kasanayan sa martial arts. Pinapagana ang makapangyarihang dugo ng dragon sa kanyang mga ugat. Lumalakas ang kanyang kapangyarihan na nakikita ng iba habang ginagamit niya ang enerhiya upang palakasin ang kakayahan ng kanyang katawan. Si Yeshinghe ay nagpapadaloy ng dugo ng dragon, sumusugod ng mabilis at may lakas. Pinabasag ang mga inaasahan sa kanyang bagong tulin at ang pagkabuhay ng enerhiya na pumapalibot sa kanya. Si Yeshinghe ay nagpalabas ng isang malakas na suntok. Binasag ang lupa at ikinagulat ng kanyang mga manonood sa napakalakas na puwersa ng pagtama. Halata ang kanyang pag-unlad. Tumanggap ng papuri si Yeshinghe sa kanyang nakakamanghang kakayahan, na nagdudulot ng pag-usisa sa mga tao kung anong martial art ang kanyang paghaharian. Sa kabila ng mga inaasahan, ang kanyang sagot ay sumusuway sa karaniwang kaalaman, nagpapahiwatig ng isang landas na hindi gaanong nauunawaan at mas mahirap. Ang kanyang pagpili ay nag-iwan sa iba na mausisa ngunit may pag-aalinlangan. Si Yeshinghe ay nakatayo na namamangha habang isang flame martial artist ay nagpapakita ng kanyang pagsabog na teknik. Ang kanyang nag-aapoy na aura ay pumapalibot sa kanyang pagkatao, isang pagpapakita ng kontroladong kapangyarihan at babala. Siya ay gumagawa ng isang kaakit-akit na kaso para sa landas ng flame, habang ang mga manunood ay nagmamasid na bighani sa palabas. Nakatagpo si Yeshinghe ng isang kapwa mandirigma at nagpalitan sila ng sandaling pagkagulat. Nagtanong siya tungkol sa kakanyahan ng kakayahang pandigma na may kuryosidad. Pinag-uusapan ni Yeshinghe ang Star Martial Arts kasama ang isang dalubhasa na naghahanap na maunawaan ang natatanging kapangyarihan nito. Tumaas ang antas ng pag-uusap at may isang taong palihim na nakikinig na tumutugon sa isang halo ng kuryosidad at pagkabigla. Natutunan ni Yeshinghe ang pagpapagaling at kakayahang umangkop ng Star Martial Arts. Nabighani sa kanilang kakayahang magpakita ng mga ilusyon at ang kanilang nakamamatay na potensyal sa labanan. Pinoproseso ang impormasyon habang may isang nakabalabal na figura na nakikinig ng may interes. Pinag-uusapan ni Yeshinghe ang sinaunang lakas ng mga Star Martial Artists. Isinasaalang-alang kung paano pinalakas ng panahon ang kanilang kapangyarihan. Pinag-iisipan ito ng kanyang tagapakinig ng may halo ng pagkilala at paghuhula. Hinaharap ni Yeshinghe ang isang guro na may pagmamatigas. Binalaan ng guro ang mga kahihinatnan habang pinapagalitan ng isang kapwa mag-aaral. Pinutol ang talakayan habang binibigyang diin ng guro ang mas mahahalagang isyu, hinihingi ang pagtuon at katahimikan. Nag-away si Yeshinghe tungkol sa likas na kasanayan kasama ang kanyang kapwa-estudyante, at ang kanilang hindi pagkakaunawaan ay naputol ng isang guro na binibigyang diin ang kahalagahan ng nalalapit na pagsusulit na nagpatahimik sa mga mag-aaral. Nagpalitan ng salita si Yeshinghe at isang mayabang na estudyante na ang pinagmulan mula sa isang kataas-taasang pamilya ay naguutos ng isang tiyak na kapangyarihan. Pinatahimik ng isang guro ang hindi pagkakasundo. Binigyang diin ang kahalagahan ng nalalapit na pagsusulit at ang pangangailangan sa disiplina. Humaharap si Yeshinghe sa pinakamataas na miyembro ng Dark Moon, puno ng tensyon habang lumalabas ang dinamika ng kapangyarihan, isang tahimik na pagpapakita ng dominasyon at reputasyon.
Makikipag-ugnayan si Yesinghe sa isang miyembro ng pamilya ng Dark Moon, nakaharap sa isang huling babala sa gitna ng pakikipaglaban sa kapangyarihan. Ang kanilang pagtutuos ay may bahid ng hindi nasasabing banta at bigat ng pamana. Nakakita ang isang tagamasid kay Yesinghe ng pamilyar, tumatawa sa kanyang sarili. Tumayo si Yesinghe, nakipagtitigan sa isang miyembro ng pamilya ng Dark Moon. Ang tensyon sa pagitan nila ay nadarama, isang tahimik na hamon ang nakabitin sa hangin. Nakilala ng isang manonood si Yesinghe at may ngisi na sumilay sa kanyang mukha. Hinarap ni Yesinghe ang isang tao mula sa pamilya ng Dark Moon, halata ang pagsubok ng kalooban. Isang tagamasid ang nagpapakita ng masayang interes, habang si Yesinghe ay pinag-iinteresan para sa kanyang pagkakakilanlan. Si Yesinghe ay matatag na nakatayo laban sa isang miyembro ng pamilyang Dark Moon, ipinapahayag ang kanyang pagkakakilanlan. Ang kanilang palitan ay masikip, puno ng banta ng pagsakop. Isang naaaliw na manonood ang nakakilala kay Yesinghe, nagpapahiwatig ng isang masalimuot na nakaraan. Si Yesinghe ay lumaban sa isang pagtatangka ng disiplina, nakikisangkot sa isang mapanghamon na palitan ng salita sa isang taong may awtoridad. Sa kabila ng mahigpit na salita at pisikal na pagpapakita ng kapangyarihan, nanatili siyang matatag. Ang kanyang tindig ay parehong matibay at mapanghamong. Ang isang manonood ay nagtala ng may halo ng interes at aliw. Si Yesinghe ay nanindigan laban sa awtoridad na nagdidisiplina sa kanya, na may mapaghinang tindig. Ang isang manonood ay nagre-react na may interes at aliw sa eksena na nagaganap sa harap niya. Matapang na sinaway ni Yesinghe ang muling pagsaway ng isang awtoridad, na hinahamon ang mga kuro-kuro ng kagalingan ng pamilya at pagkakapantay ng mga mandirigma sa martial arts. Mayroon namang isang tagapanood na nagmamatyag sa sigalot na may halo ng interes at katatawanan. Si Yesinghe ay matatag na nakatayo, tiniis ang mahirap na sandali sa ilalim ng pagpilit na magpaubaya sa awtoridad. Pinag-iisipan niya ang susunod na hakbang sa harap ng pagsubok, habang may isang tao na ngumingisi na nakakaramdam ng isang kwento sa likod ng pangyayari. Si Yesinghe ay nagdurusa sa masakit na paghawak sa kanyang pulso. Ang nakakainsultong tawa ay nagpapataas ng kanyang kahihiyan. Ang kanyang pagkuyom ng mga kamao ay nagpapahiwatig ng kanyang nag-aalab na galit. Siya ay umuungol sa sakit. Ang kanyang pagtutol ay tila nag-aatubili, gulat na dumadaan sa kanyang mukha habang siya ay saksi sa isang hindi inaasahang reaksyon. Si Yesinghe ay nakaranas ng isang pagkakahiya sa paghawak sa kanyang pulso, kasama ng mga panunukso na pumupuno sa hangin. Sa kabila ng sakit, ang kanyang mapanghimagsik na espiritu ay kumikislap. Isang biglaang, hindi inaasahang tugon ang nakagulat sa kanya. Si Yesinghe ay nakaranas ng masakit na paghawak sa pulso mula kay Liang Yu, na nang-iinis sa kanya. Isang babae ang nakialam, hinimok si Liang Yu na tumigil. Hindi pinansin ni Liang Yu ang kanyang pag-aalala, mayabang na ipinapakita ang kanyang dominasyon sa loob ng akademya. Ang pagdating ng isang guro ay halos hindi siya nababahala, binibigyang diin ang kanyang inaakalang kapangyarihan. Tiniis ni Yesinghe ang hawak ni Liang Yu, nasasaktan sa kanyang pangungutya. Isang babae ang sumunod, nakikiusap na bumitiw si Liang Yu. Malamig niyang tinanggihan ito. Umaapaw ang kanyang kumpiyansa sa kanyang pagiging nangunguna sa akademya. Ang mapagmasid na mata ng isang guro ay hindi sapat upang pigilin ang kanyang kayabangan. Si Yesinghe ay naghihirap sa ilalim ng pagkakahawak ni Liang Yu. Sakit at kahihiyan ang nakatatak sa kanyang mukha. Si Liang Yu ay tumingin ng may pagmamaliit. Tinawag siyang kasuklam-suklam. Isang nag-aalalang tagamasid ang nagmamadaling lumapit sa tabi ni Yesinghe. Tiningnan siya ng may pag-aalala. Napangiwi si Yesinghe sa masakit na paghawak ni Liang Yu, habang nagpapahayag ng pag-aalala ang isang babae para sa kanya. Patuloy naman si Liang Yu sa kanyang mapanlait na ugali. Binabaliwala ang kanyang mga pakiusap. Ang pagdating ng isang matanda ay sinalubong ng abalang pag-usisa ng mga mag-aaral. Mahigpit na hinawakan ni Liang Yu ang pulso ni Yesinghe. Tinutuya siya sa harap ng publiko. Sa gitna ng sakit, ang tawag ng isang babae para sa awa ay malamig na tinanggihan ni Liang Yu. Ipinapakita ang kanyang pagiging higit.
Ang atmosfera ay tensyonado, at ang guro na nanonood ay walang inaalok na kaluwagan mula sa lantarang pagpapakita ng dominasyon ni Liang Yu. Hinawakan ni Liang Yu ang pulso ni Ye Xinghe, may pangungutya habang humihingi ng paliwanag. Sa gitna ng mga pang-aasar at komentaryo ng mga nanonood, isang babae ang nakikiusap kay Liang Yu na tumigil, ngunit kanyang binaliwala, hindi nagpapatinag. Isang guro na nagmamasid ang nakikinig, hindi mabasa ang kanyang ekspresyon. Si Ye Xinghe ay nadapa, hindi sinasadyang nasaktan si Liang Yu. Isang babae ang nakialam habang si Liang Yu tumatawa, ay minamaliit siya. Ipinagtanggol ni Ye Xinghe ang kanyang kawalang kasalanan, hindi natitinag si Liang Yu. Isang nag-aalalang guro ang nag-imbestiga sa sitwasyon. Sa isang sandali ng kapabayaan, nadapa si Ye Xinghe na nagdulot ng tawanan, kasama na ang mapanghamak na si Liang Yu. Nang ang isang babae ay magpahayag ng pag-aalala at makialam, hindi pinansin ni Liang Yu, ipinagmamalaki ang kanyang pamilya. Habang lumalala ang hindi pagkakaunawaan, nagtanong ang isang guro, handa na harapin ang gulo. Si Ye Xinghe ay nagtiis sa mahigpit na paghawak at nakakainsultong pangaasar ni Liang Yu. Ang pag-aalala ng isang babae ay winawalang bahala ng mayabang na pag-aangkin ni Liang Yu ng kanyang pagiging superior. Ang magulong eksena ay nakakuha ng atensyon ng isang guro, na nagdulot ng karagdagang pagsisiyasat. Si Ye Xinghe ay lumuhod sa lupa, halata ang pagkalito sa kanyang mukha habang napansin niya ang isang mahiwagang patak na lumilikha ng mga alon sa tubig. Ang kanyang focus ay nagbago, maliwanag ang pagkagulat nang madiskubre niya ang isang kakaibang marka sa kanyang kamay. Nakita ni Ye Xinghe ang kanyang sarili sa isang hindi pamilyar na lugar. Nagising sa pagkalito. Napansin niya ang isang kakaibang patak at ang epekto nito sa tubig, at isang nakalilitong marka ang lumitaw sa kanyang kamay, na nagdulot ng pagkamangha at interes. Nabigla si Ye Xinghe sa isang biglaang, malaking pintuan na may nakakatakot na mukha. Ang kanyang kamay ay inaabot ito, puno ng pag-aalinlangan at pagtataka. Si Ye Xinghe ay nagkamalay, nalilito sa nakapaligid na tanawin. Tinitigan niya ang tahimik na sapa. Nalilito siya sa kanyang hindi pamilyar na kapaligiran. Si Ye Xinghe ay nagkamalay sa tabi ng isang tahimik na lawa, nagtataka sa malayong kapaligiran. Habang napansin niya ang isang kakaibang kislap sa tubig, siya ay naintriga. Napansin ni Ye Xinghe ang isang kakaibang pangyayari sa tubig at nagulat sa kanyang nakita na may hindi inaasahang marka sa kanyang braso. Nagulat si Ye Xinghe sa biglaang paglabas ng isang bola ng apoy, tinatanong kung paano ito lumitaw, ipinapakita ang kanyang pagkagulat at pagkaapurahan. Si Ye Xinghe ay nakasaksi ng mabilis na lumalaking bola ng apoy at natanto ang panganib. Nagpa siyang tumakas ng hindi naaunawaan ang sitwasyon. Nakita ni Ye Xinghe ang lumalaking fireball na mabilis na dumarami ang bilis. Nang ma-realize niyang ito'y nakakahabol, hinarap niya ang nagbabadyang banta na may gulat na ekspresyon at naiintindihan ang pangangailangan na makatakas. Si Ye Xinghe ay tinutuya ng mga taong nanonood habang siya ay nakaluhod sa lupa, nasaktan at naguguluhan. Ang kanyang mang-aape, si Liang Yu, ay nagtatambak ng karagdagang insulto sa kanya mula sa malayo, na ipinapahayag ang kahinaan at kawalan ng potensyal ni Ye Xinghe. Sa kabila ng kahihiyan, nakatuon si Ye Xinghe sa kanyang pagsasanay, malinaw ang katatagan sa kanyang mukha. Si Ye Xinghe ay lumuhod, tinutuya ng mga tao. Inasar siya ni Liang Yu, tinawag siyang duwag. Nanatili ang determinasyon ni Ye Xinghe habang nakatuon siya sa kanyang pag-unlad sa kabila ng pangungutya. Nagtataka si Ye Xinghe sa kakaibang pangyayaring naranasan niya, pinaghihinalaan niya na ito ay isang ilusyon, ngunit nalilito sa kanyang linaw. Isang figura ang humihingi sa kanya na tumigil, nagpapahiwatig ng pangangailangan na sumunod, na nag-iiwan sa mga mag-aaral at guro na mapagmasid. Nagtagumpay muli si Ye Xinghe sa kanyang tindig, nag-aalala ang isang kaklase na nagtanong. Hindi pinansin ang kanyang atensyon, lumakad siya palayo. Hindi pinansin ang hiling ng figura, patuloy na nagpupumilit. Sumunod ang tawa mula sa isang manonood, natuwa sa pag-dismiss at sa naunang pagtutol ni Ye Xinghe.
Tinanggap ni Ye Xinghe ang isang pagsaway na nakatuon sa mga kahihinatnan ng galit na sinasapawan ang kanyang pag-iisip. Ang kanyang determinasyon ay nananatiling hindi nagbabago. Ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa mas malalim na pag-unawa sa babala. Ang pagpapahayag ng isang manonood ay nagbago sa isa ng pagkaunawa. Kinikilala ang kahangahangang aura at potensyal ni Ye Xinghe. Nakilala ni Ye Xinghe si Ling Hong, na nagpakilala sa sarili at nag-alok ng kamayan. Tumugon si Ye Xinghe sa sarili niyang pangalan, tinatanggap ang kilos. Tinatanggap ni Ling Hong si Ye Xinghe sa isang ingrandeng ari-arian, na binibigyang diin ang lugar kung saan sinusubok ang mga kakayahan sa paglaban laban sa mga mababangis na hayop. Habang nagsasalita si Ling Hong tungkol sa katapatan at pagiging bukas, pinagmamasdan ni Ye Xinghe ang kahangahangang kapaligiran, na kinikilala ang paparating na hamon. Sinundan ni Ye Xinghe si Ling Hong papasok sa isang malaking pag-aari, na mangha sa kagandahan nito at inihambing sa isang palasyo. Ipinaliwanag ni Ling Hong na ito ang lugar kung saan sinusubok ang likas na kakayahan at pinag-isipan ni Ye Xinghe kung paano kukuha ng pagsusulit. Si Ye Xinghe ay pinagsabihan dahil sa paggawa ng gulo sa bulwagan ng pagsusulit. Si pangalawang punong gurushi, isang mahigpit na figura na may awtoridad, ay nagpapatupad ng katahimikan at naghahanda na ipatupad ang pagsusulit ni Ye Xinghe. Si Ye Xinghe ay nakatayo sa harapan ng deputy principal na si Si sa examination hall. Sa ilalim ng mapanuring mata ng mahigpit na deputy principal, natutunan niya ang mga patakaran. Tanging mga sensitibo sa spirit crystals ang maaaring makausad. Si Ye Xinghe, matatag at nakatuon, ay naghahanda upang patunayan ang kanyang halaga sa mahalagang pagsusulit na nakaabang. Bago ang deputy principal natutunan ni Ye Xinghe ang mahalagang alituntunin ng pagiging sensitibo sa mga spirit crystals para sa pag-unlad. Matatag, inihahanda niya ang sarili na ipakita ang kanyang kakayahan. Si Ye Xinghe ay huminga ng malalim, pinagmamasdan ng tatlong matatandang tagasuri na pinag-uusapan ang kanyang malakas na kakayahan. Ang mga tagasuri ay nagpahayag ng pagkabigla at pagkamangha sa kanyang potensyal habang pinagtatalunan kung siya nga ba ay walang kamalayan sa espiritu. Inilalantad ang kanilang sariling pagkiling at pagkamangha. Idineklara ni Ye Xinghe ang kanyang intensyon na ipakita ang kanyang mga kakayahan. Pinanood ng mga tagasuri habang madali niyang naramdaman ang tatlong kristal, na naguudyok sa isa na magbigay ng babala laban sa pagmamaliit sa kanya dahil sa kanyang pinagmulan, habang kinikilala ng isa pa ang kanyang mabilis na pagdama ng mga kristal. Ipinakita ni Ye Xinghe ang kanyang kahangahangang kasanayan sa pamamagitan ng mabilis na pagtukoy ng tatlong spirit crystals, na ikinagulat ng mga nagmamasid na tagasuri na nagbabala laban sa paghusga sa kanya base sa kanyang pinagmulan. Naramdaman ni Liang Yu ang apat na kristal ng espiritu. Ang kanyang tagumpay ay nagdulot ng ingay sa mga nanonood. Si Ye Xinghe, halatang pagod na pagod, ay nagdududa sa kanyang kakayahang makaramdam ng kahit isang kristal, ngunit sinubukan pa rin niya. At ikinagulat niya na nakaramdam siya ng maraming kristal, na nagpapakita na hindi siya kasing inferior tulad ng inaakala. Nagulat si Ye Xinghe sa kanyang sarili, at sa iba pa nang maramdaman niya ang 5 spirit crystals, higit sa nakamit ni Liang Yu at pinatunayan ang kanyang di inaasahang kakayahan sa gitna ng pagkamangha ng mga taong nagtipon. Si Ye Xinghe ay nagpahanga sa mga tagasuri sa pamamagitan ng pagkakaroon ng 5 espiritual na kristal, na higit pa sa bilang ni Liang Yu, at nagpakita ng di inaasahang husay sa mga mata ng mga humahanga sa kanya. Nakakaramdam si Ye Xinghe ng kaba habang pinagmamasdan ang kapaligiran ng pagsusulit. May ibang kandidato na kumikilos ng may kumpiyansa, binabanggit ang karaniwang kalagayan ng kanilang sitwasyon. May isa pang kalahok na nagtatanong tungkol sa kahandaan ni Ye Xinghe habang papalapit na ang kanilang turno. Si Ye Xinghe, sa ilalim ng pagsusuri, ay nakikipag-usap sa isa pang examinee na nagpapakita ng kumpiyansa, habang tinatanong ng isang kapantay ang kanyang kahandaan para sa pagsusulit na darating. So, si Ye Xinghe ay tahimik na hinuhusgahan ng mga nanonood batay sa kanyang pinagmulan. Ang tawanan at pagpapawalang halaga ay umaalingaw-ngaw, nagpapahiwatig ng isang inaakalang kahinaan.
Isa sa mga awtoridad na nagmamasid ay sumingit. Itinuturo na bagaman bihira, ang mga pagbubukod sa pangkalahatang mga inaasahan ay nangyayari sa loob ng mga superior na pamilya. Naramdaman ni Yeshinghe ang tatlong espiritual na kristal. Ikinagulat niya at ng isa pang tagamasid na nag-iisip na magaling siya. Gayunpaman, hindi naman humanga ang isang babae. Tinatanong kung wala man lang ba siyang naramdaman kahit isa, nagpapakita ng hindi paniniwala at pagkadismaya. Nakadama si Yeshinghe ng tatlong kristal ng espiritu. Ang kanilang kinang ay sumasalamin sa kanyang mga mata. Tinutuya ni Liang Yu ang kanyang nagawa. Tumatawa ng may pangungutya at tinatawag siyang basura dahil hindi niya lubos na naaktibo ang isa. Ang kanyang pang-iinsulto ay nagdudulot ng tawa mula sa iba. Hinarap ni Yeshinghe ang pag-aalinlangan mula sa isang mapang-uyam na matanda na tinatanong ang kanyang presensya sa akademya. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, nakakatanggap siya ng pangungutya dahil sa hindi niya lubos na naa-activate ang isang spirit crystal at sinasabihan siya na hindi siya nababagay at pinapayuhan na bumalik na lang sa mas simpleng buhay. Si Yeshinghe ay nakikipagbuno sa pagkabigla at pagkawala ng pag-asa, nahaharap sa matinding pagpuna at panunuya. Tumatawa ang mga espiritu habang tinutokso siya na may mga panawagan na iwanan niya ang kanyang lugar sa akademya at umuwi na lang. Labis na nanghihina, nakiusap siya na mabawasan ang kanyang paghihirap. Hinarap ni Yeshinghe ang mga tukso at pagdududa sa kanyang kakayahan matapos na hindi makaramdam ng isang espiritu ng kristal. Hinihikayat ni Linghong. Sinubukan niya ulit na may bagong pokus. Nakikipagbuno sa presyo ng pagpapatunay sa sarili sa gitna ng tawanan at biruan. Humugot ng malalim na hininga si Yeshinghe, pinapakilos ang kanyang determinasyon. Hinihikayat siya ni Linghong habang nilalabanan niya ang hamon, tumatanggi na magapi sa kabila ng pagdududa ng mga manonood. Si Yeshinghe ay nakakaramdam ng tatlong kristal na espiritu, nakakagulat sa kanyang sarili at sa mga tagapagsuri. Isang kasamahan ang nagpapawalang halaga sa kanyang tagumpay bilang swerte, habang ang kaba ay napansin na isang hadlang. Ang isang tagamasid ay nagsasabing ito ay dahil lamang sa swerte. Nadama ni Yeshinghe ang ikaapat na espiritual na kristal sa gitna ng pagod at presyon. Ang kanyang tagumpay ay humanga kay Linghong na masayang nag-anunsyo ng bilang na hinahamon ang mga naunang inaasahan. Si Yeshinghe, na labis na pagod sa pagsisikap, ay pakiramdam na parang maaring mabasag ang kanyang anyo. Si Yeshinghe ay nagtagumpay sa pagod at nagpatunay sa sarili niya sa pamamagitan ng pag-sense ng ikaapat na spirit crystal. Kinilala at inihayag ni Linghong ang kanyang tagumpay sa gitna ng pagkamangha ng mga tao, habang si Yeshinghe ay nagpupumilit sa tindi ng gawain. Si Yeshinghe ay masiglang nagsisikap, hindi tiyak sa mga espiritual na kristal na kanyang nararamdaman. Ang tagamasid ay maingat na nanonood, humanga sa aura na nagpapakita ng potensyal ni Yeshinghe sa pagtuklas ng higit pang mga kristal. Nadama ni Yeshinghe ang isang ikalimang espiritual na kristal na ikinagulat ng lahat. Masiglang kinumpirma ni Linghong ang pambihirang pangyayaring ito, isang milyahe na hindi pa nasaksihan sa kanyang buhay. Si Yeshinghe ay nagpabilib sa lahat sa pamamagitan ng pag-sense ng 5 espiritual na kristal, isang nagawa na ikinamangha kahit ni Linghong na hindi pa nakakakita ng ganitong tagumpay sa kanyang maraming taon. Naranasan ni Yeshinghe ang hindi makapaniwala nang maramdaman niya ang 6 na espiritu ng kristal. Ang kanyang pagkakatanto na kwalipikado pa rin siya para sa Star Academy ay nagpapalakas ng kanyang loob, nag-aalok ng kaunting pag-asa sa gitna ng patuloy na pagdududa. Inanunsyo ng mga guro ang mga detalye ng pagsusulit. Ang pinakamatanda ay nagpapahayag ng kaugalian sa paggawa ng desisyon na nagtuturo sa lahat sa kanilang mga upuan. Nagtitipon ang mga estudyante sa pag-aabang habang si Vice Principal Shu, isang kilalang figura sa larangan ng martial arts, ay nakatakdang pumili ng mga disipulo. Lumitaw si Yeshinghe sa karamihan. Ang kanyang potensyal na umunlad sa ilalim ng pagtuturo ni Vice Principal Shu ay nagdulot ng kasiyahan sa kanyang mga kasamahan. Si Yeshinghe ay naging disipulo ni Vice Principal Shu, napili mula sa isang hanay ng mga talento.
Ang kanyang bagong estado, isang regalo mula sa mga Diyos sa kanyang mga kaibigan, ay parehong ipinagdiriwang at kinaiinggitan. Sa unay nag-alangan si Yesing, ngunit pinilit niyang tumayo ng matatag laban sa pangungutya ng kanyang karibal, na tinuturing lamang ang kanyang tagumpay bilang tsamba. Sa kabila ng pangungutya, buong kumpiyansa niyang iminungkahi ang isang muling pagsusulit. Hinahamon ang palagay ng swerte sa pangako ng isang pare-parehong resulta. Natutunan ni Ye Xinghe ang siyam na kaharian ng pag-aaral ng sining ng pakikipaglaban mula sa isang matanda, na sinabihan na ang bawat antas ay mas mahirap abutin at nangangailangan ng masidhing pagsasanay at espiritual na mga kristal upang umunlad. Nakatayo sa harap ng isang may kapangyarihan na figura, nalaman ni Ye Xinghe na ang kanyang paglalakbay sa martial arts ay nakatakda na umunlad. Hinihikayat at ginagabayan, inaasahan niya ang masusing pagsasanay at ang mahalagang papel ng mga kristal ng espiritu sa pag-akyat sa pamamagitan ng mga matitibay na kaharian ng pagsasaka. Si Ye Xinghe, nakilala sa kanyang talento, ay nakatayo sa harap ng istrikto na vice principal ng Star Academy, na kinikilala ang kanyang potensyal para sa kadakilaan na may pinaghalong interes at pag-apruba. Ang kanyang mga kapwa mag-aaral na naroroon sa eksena ay tumitingin na may iba't ibang ekspresyon ng interes at pag-asa. Sinundan ni Ye Xinghe si Linghong, tinatanong ang malaking bakuran na para lamang sa kanyang paggamit. Nakilala ni Ye Xinghe si An Shuiyin na inatasan upang turuan siya. Sa kabila ng kanyang mga unang pagdududa tungkol sa pangangailangan ng isang tagapagturo, tinanggap niya ang sitwasyon na may kaunting pagtawa habang umaalis si Guro Chuxian. Si Ye Xinghe ay nakahanda na at buong pusong magsimula sa kanyang pagsasanay sa ilalim ng gabay ni An Shuiyin, ayon sa utos ni Vice Principal Shu na kanyang masunuring kinikilala. Si Ye Xinghe ay humahanga sa malawak na bakuran na itinalaga sa kanya. Pinapansin ang iba't ibang martial arts na kasulatan na naroon, na nagpapakita ng kayamanan ng kaalaman sa kanyang mga daliri. Si Ye Xinghe ay nagsusumikap na mag-aral ng mga martial arts scripture. Ang kanyang konsentrasyon ay malalim habang naghahanap siya ng paraan upang palawakin ang kanyang kaalaman. Ang presensya ng isang kuwago ay sumisimbolo sa kanyang pukus na kalagayan. Natapos ni Ye Xinghe ang pag-aaral ng maraming mga banal na kasulatan sa sining ng pakikipaglaban. Nararamdaman ang kanilang pagiging komplikado. Habang dumidilim, pinagninilayan niya ang makakapal na tomo, hindi tiyak kung bakit ang liwanag ng buwan ay pakiramdam na kakaiba. Ye Xinghe, na nag-aaral ng martial arts habang nakatingin sa liwanag ng buwan, biglang napagtanto na sikat ng araw pala iyon, hindi liwanag ng buwan. Nagulat, sinabi niya, ang kanyang pag-aalala, na baka malampasan niya ang kanyang unang araw ng pagsasanay kasama si Principal Shu. Nagkamali si Ye Xinghe na ang liwanag ng buwan ay liwanag ng araw at nagpanik, natatakot na siya ay nahuli na sa kanyang pagsasanay. Gayunpaman, matiyagang naghihintay si Vice Principal Shu habang ang isa pa ay tinatawanan ang pagiging maagap ni Ye Xinghe. Si Ye Xinghe ay nagmamadaling lumapit kay Vice Principal Shu, humihingi ng tawad sa pagiging huli. Ngunit ang Vice Principal kasama si An Shuiyin ay naghihintay ng may pasensya at kaunting biro. Dumating ng huli si Ye Xinghe, humihingi ng paumanhin kay Vice Principal Shu sa kanyang pagkaantala. Sa kabila ng pagkalito sa oras, binati siya ni Vice Principal Shu ng mahinahon, handang simulan ang araw ng pagsasanay habang nakatingin si An Shuiyin. Tinanggap ni Ye Xinghe ang instruksyon mula sa Vice Principal Shu na ituon ang kanyang piyantian sa pagsasanay ng kanyang espiritu at umupo ng nakapatong ang mga binti at magnilay-nilay, pinagsasama ang kanyang isipan habang siya ay nag-uumpisa sa paglinang ng kanyang mga kakayahan. Tinanggap ni Ye Xinghe ang gabay sa pagmumuni-muni mula kay Vice Principal Shu, sinubukan niyang buuin ang kanyang pokus sa dantian, ang pinagmula ng kanyang espiritual na lakas. Tinawag ng Vice Principal ang pansin sa kanyang mabilis na pag-unawa, na nagmumungkahi na kailangan niya ng mas malaking pagsisikap upang mabuksan ang kanyang buong potensyal. Si Ye Xinghe ay tinuturuan ni Vice Principal Shu sa pagmumuni-muni na layuning magtuon ng pansin sa kanyang dantian. Habang siya ay nagsisimulang magmuni-muni, agad niyang naramdaman ang ki
na ikinagulat ni Vice Principal Shu sa bilis ng kanyang pagkaunawa. Si Ye Xinghe, habang nagmumuni-muni, ay nakokonekta sa kanyang dantian at nararamdaman ang init sa loob. Kinikilala ng pangalawang punong guro ang kanyang pag-unlad at hinihikayat siya na ilipat ang init na ito sa kanyang hinlalaki. Habang kinikilala ni Ye Xinghe ang hamon, kinukumpirma ng pangalawang punong guro ang kanyang pag-unawa at binibigyang diin ang pangangailangan ng araw-araw na pagsasanay upang mapabuti ang kanyang mga kasanayan. Natapos ni Ye Xinghe ang kanyang meditasyon sa ilalim ng patnubay ni Vice Principal Shu, kinikilala ang hamon na nasa unahan. Handa na siyang magpakatuon sa araw-araw na pagsasanay upang mapabuti ang kanyang mga kakayahan, tinatanggap ang paglalakbay ng masusing pagsasanay na naghihintay. Natutunan ni Ye Xinghe ang mga banal na lihim ng Star Martial Arts mula sa Vice Principal. Natutuklasan ang kagiliw-giliw na pagsasama ng mga bituin sa disiplinang martial. Ang kanyang sigasig ay halata habang siya ay nagsisimulang kumonekta sa kosmikong prinsipyo, handang sumisid ng mas malalim sa sinaunang kaalaman ng mga bituin. Si Ye Xinghe ay masayang nakikihalubilo sa kanyang mga kaibigan. Tinatawanan ng biro tungkol sa pagkawala ng isang aklat ng teknik. Makalipas ang ilang oras, sa lugar ng pagsasanay, siya ay handang-handa na at sabik na harapin ang mga hamon na naghihintay. Nangako si Ye Xinghe sa masikap na pagsasanay sa kabila ng pangungutya ni Liang Yu. Nakatuon sa kanyang pagsasanay ng may determinasyon. Nakaranas siya ng pagsabog ng lakas, handang harapin ang mga hamon ng kanyang landas sa martial arts. Nararamdaman ni Ye Xinghe ang pagbabago ng enerhiya sa loob niya. Habang siya ay lumalakad, abala ang isang batang babae malapit sa mga gawain niya. Tumango siya kay Ling Hong, ang kanyang guro, na dumating para simulan ang pagsasanay. Naghahanda si Ye Xinghe para sa kanyang pagsasanay. Nakikipagkita sa kanyang tagapagturo ng harapan. Ang guro, na isang awtoridad sa martial arts, ay binibigyang diin ang pangangailangan para kay Ye Xinghe na ibunyag ang kanyang personal na kasaysayan bago sila magpatuloy. Sila ay nagtatalakayan ng malalim na usapin tungkol sa diwa at motibasyon sa likod ng pagsusumikap ni Ye Xinghe sa martial arts. Ipinahayag ni Ye Xinghe ang kanyang hangarin na maging isang kilalang martial artist na may layuning gamitin ang kanyang kakayahan para sa kapangyarihan at dangal ng kanyang imperyo, buong sigasig na ipinapahayag ang kanyang mga layunin sa kanyang guro. Ipinahayag ni Ye Xinghe ang kanyang pangarap para sa hinaharap, ang mabuhay ng malaya, hindi nakatali sa mga pagpigil ng lipunan. Buong pusong ipinahayag niya ang kanyang pagnanais na hindi lamang maglingkod sa kanyang pamilya, kundi kilalanin din siya sa kanyang sariling kakayahan at mga desisyon. Idineklara ni Ye Xinghe ang kanyang pagnanais para sa kalayaan at personal na tagumpay, naghahanap ng pagkilala na lampas sa mga ugnayan ng pamilya, maliwanag ang kanyang sigasig para sa sariling gawang tagumpay. Ibinahagi ni Ye Xinghe ang kanyang payak na mithiin sa kanyang guro. Inihayag niya ang kanyang pangarap na mamuno ng isang malinis na buhay at suportahan ang kanyang angkan, na mas binibigyang prioridad ang personal na lakas at kontribusyon kaysa sa magarbong ambisyon. Ang kanyang mga salita ay sumasalamin sa isang determinasyon na buhati ng kinabukasan ng angkan sa kanyang balikat. Ipinahayag ni Ye Xinghe ang kanyang mga pangarap na magtrabaho ng husto para sa kanyang angkan, kumita ng respeto sa pamamagitan ng kanyang sining ng pakikidigma, at magbigay para sa kanyang mga tao, na nagpapakita ng praktikal na ambisyon upang matiyak ang pagpapatuloy ng kanyang angkan. Tumugon ang guro at si Ling Hong, kinikilala ang kanyang mga halaga at layunin na may halo ng respeto at magaan na pangaasar. Natutunan ni Ye Xinghe mula sa kanyang guro na ang kanyang mga karanasan ay bahagi lamang ng isang panaginip, na nag-iwan sa kanya ng pagkabigla at pagkalito. Si Ye Xinghe ay nagsasanay ng kanyang martial arts ng may focus, habang may isang babae na nakatingin mula sa malayo. Malapit doon, si Ling Hong ay nanonood, nalilibutan ng alon ng enerhiya na nagmumula sa matinding konsentrasyon ni Ye Xinghe. Si Ye Xinghe ay nakamit ang isang bagong antas ng pagmamay-ari sa pagtipon ng bituin sa dantian, naabot ang ikalawang makalangit na kaharian. Ang kanyang pag-unlad ay mabilis at matatag,
isang mahalagang hakbang sa kanyang paglalakbay sa martial arts. Patuloy si Ye Xinghe sa kanyang pagsasanay, pinag-iisipan ang kahalagahan ng kilos sa loob ng kanyang teknik sa martial arts. Hindi nagpapatinag sa kanyang pag-aalinlangan sa kung anong nasa unahan, pinili niyang magpatuloy, yakapin ang pakikibaka, at ituon ang kanyang sarili sa pagpapatalas ng kanyang kakayahan. Si Ye Xinghe ay nagtutok ng determinasyon sa pag-usbong ng kanyang kasanayan sa martial arts habang hinaharap ang isang malakas na pag-alon ng enerhiya. Sa kanyang ikapitong araw ng pagsasanay, nakatayo si Ye Xinghe sa patlang ng pagsasanay, kasama ang kanyang mga kapwa mag-aaral, habang inaanunsyo ng kanilang guro ang plano na turuan sila ng mga pangunahing teknik. Si An Shuiyin ay tinawag upang magpakita muna, at si Ling Hong ay nagbigay ng payo para sa epektibong pag-aaral. Binibigyang diin ang kahalagahan ng pagsisimula mula sa mga pangunahing kaalaman. Ikinagulat ni Ye Xinghe ang kanyang guro sa pagkakamit ng ikalawang langit na kaharian sa loob lamang ng 7 araw, isang kababalaghan na ikinagulat ni Ling Hong at isang kapwa-estudyante, si An Shuiyin. Nakagulat si Ye Xinghe kina Ling Hong at An Shuiyin dahil sa mabilis niyang pagsulong sa ikalawang antas ng kalangitan. Humanga si Ling Hong sa kanyang mabilis na pag-unlad. Pinatunayan ang kanyang tagumpay at nagpahiwatig ng pagtuturo ng mga teknik sa hinaharap. Pinapili ng guro ang mga estudyante ng kahoy na pusta para sa pagsasanay. Ang paratang ni An Shuiyin kay Ye Xinghe na nakatitig ay sinagot niya ng kanyang walang kasalanang pagtanggi. Sa pagtuon ni Ye Xinghe sa kanyang dantian, ipinaliwanag ng guro ang mga hakbang sa paggamit ng ki. Sinusunod niya ang mga tagubilin at ramdam ang kanyang pokus. Si An Shuiyin ay nakatayo malapit, isang huwaran ng disiplina. Sa gitna ng mga pagsisikap, may naganap na pagkakamali sa pagkaunawa ng mali ang pag-akala ni An Shuiyin sa titig ni Ye Xinghe. Si Ye Xinghe ay nagpapakadalubhasa sa disiplinadong pagsasanay sa martial arts. Ang kanyang guro, na pinagmamasdan ng teknik, ay nagpapatibay sa kanyang posisyon at hawak. Sa malapit, si An Shuiyin ay nagpapatalas ng kanyang mga kasanayan nang may pokus na kawastuhan. Habang si Ye Xinghe ay nagsisiyasat ng kanyang mga kakayahan, ang guro ay nag-iisip tungkol sa potensyal ni Ye Xinghe at nagtataka tungkol sa isang misteryosong bagay na maaaring taglay ni Ye Xinghe. Inuuyam ni Liang Yu si Ye Xinghe tungkol sa kanyang pag-aangkin na naabot niya ang ikalawang langit at naniniwala siyang ito ay gawa-gawa lamang. Nanatili si Ye Xinghe sa kanyang paninindigan sa kabila ng pangungutya at pagdududa ni Liang Yu. Si Ye Xinghe ay nag-aangking na abot na niya ang ikalawang kalangitan, ngunit si Liang Yu ay nagtatawa lamang sa posibilidad, iniisip na ito ay kasinungalingan. Si Ye Xinghe ay nakikiusap sa maestro na maniwala sa kanya habang patuloy na pinagtatawanan siya ni Liang Yu. Ang maestro na intriga sa pag-aangkin ni Ye Xinghe ay seryosong pinag-iisipan ang kanyang mga salita at hiniling sa kanya na magbigay ng malinaw na paliwanag. Nasira ni Ye Xinghe ang isang kahoy na tulos habang nagpapraktis. Nagpahayag ng pag-aalala ang kanyang guro tungkol sa halaga, ngunit iginiit ni Ye Xinghe na bayaran ang pinsala. Sa kabila ng kalubhaan ng sitwasyon, gumagaan ang kapaligiran habang nagpapatawa si Ye Xinghe tungkol sa kanyang lakas. Ang reaksyon ng guro ay maunawain at hindi napigilan ni An Shuiyin na tumawa. Si Ye Xinghe ay nagtutuon ng pansin sa kanyang dantian habang sinasabi ng guro ang mga hakbang sa paggamit ng ki, habang si An Shuiyin ay nakatayo ng disiplinado. Isang sandali ng pagkakamali ang nangyari nang mali ang pagkakaintindi ni An Shuiyin sa sulyap ni Ye Xinghe. Sina Ye Xinghe at An Shuiyin ay nakatayo sa tabi ng isang taong niyebe na nakasuot ng damit panglamig. May mga anyo ng pagkagulat at kaaliwan sa kanilang mga mukha. Sininyasan ni Ye Xinghe ng malakas, na nagdulot ng malakas na pagsabog na bumabasag sa lupa sa ilalim niya. Ang kanyang ekspresyon ay isa sa matinding pokus at determinasyon. Nagbigay si Ye Xinghe ng isang napakalakas na suntok. Muntik nang tamaan si Ling Hong sa pagkakamali. Nag-react si Ling Hong, nabigla sa mabilis na pangyayari, at pinagsabihan si Ye Xinghe sa sobrang lakas na ginamit. Sa aksidenteng pagkasira ni Ye Xinghe sa isang kahoy na tulos sa praktis, ipinahayag ng kanyang guro ang pag-aalala tungkol sa gastos.
Ngunit, iginiit ni Ye Xinghe na babayaran niya ang pinsala. Sa kabila ng kaseryosohan ng sitwasyon, nagbago ang pakiramdam nang magbiro si Ye Xinghe tungkol sa kanyang lakas. Naintindihan naman ito ng kanyang guro at hindi napigilan ni An Shuiyin na tumawa. Si Ye Xinghe ay nagtapon ng suntok na may lakas. Mali ang pagtatansya ng kanyang puwersa at muntik na niyang matamaan si Ling Hong. Ang kanyang guro ay nagsaway sa kanya, nag-aalala sa sirang tulos, at nangakong hahanap ng paraan para maayos ito. Ininsulto ni Liang Yu si Ye Xinghe, tinutukso ang kanyang pagkakamali. Sinuntok ni Ye Xinghe ng may malakas na puwersa, pinsalain ang pagsasanay na tulos. Ang kanyang guro at si An Shuiyin ay nag-react ng may sorpresa, at sinamantala ni Liang Yu ang pagkakataon na maliitin ang kanyang kontrol, na iminumungkahi na ang lakas ni Ye Xinghe ay maaring higitan pa ang sa kanila. Si Ye Xinghe, na minaliit dahil sa kanyang star martial arts, ay nagulat ang kanyang mga kritiko sa kanyang likas na lakas. Ang hindi paniniwala ay halata habang ikinuwento ni Ye Xinghe ang kanyang mabilis na pag-unlad. Ang kanyang kasanayan ay lumampas sa mga inaasahan. Si Ye Xinghe ay sumuntok ng napakalakas na hindi sinasadyang nabasag ang isang posteng pagsasanay na nagdulot ng halo-halong pag-aalala, pagbibiro, at pangungutya mula sa kanyang master, si An Shuiyin at si Liang Yu. Nagpahayag ng pag-aalala ang master sa mabilis na paglago ng kapangyarihan ni Ye Xinghe na maaaring mangailangan ng angkop na pagsasanay. Nanonood sina An Shuiyin at Liang Yu habang pinag-iisipan ni Ye Xinghe ang pag-iingat ng master na may pagkagulat. Si Ye Xinghe ay nakatutok, sinusunod ang mga tagubilin ng kanyang guro na patatagin at ituon ang kanyang enerhiya. Habang siya ay nagpapraktis, ang kanyang guro ay nanonood ng mabuti, namamangha sa kanyang talento at disiplina. Ipinagdiriwang ni Ye Xinghe ang kanyang bagong natuklasang kagalingan at lakas pagkatapos ng isang biglaang pagbabago. Masayang ibinabahagi niya ang kanyang tagumpay sa kanyang guro na labis na humahanga at kinikilala ang kamakailang pag-unlad ng disiplina. Si Ye Xinghe ay masigasig na nag-e-ensayo sa Heavenly Star Academy. Hindi sinasadyang nakakasira ng kapaligiran sa paligid niya dahil sa lakas ng kanyang pagsasanay. Ang kanyang guro at mga kasamahan ay nagulat sa kanyang kapangyarihan at tinutukso siya ni Liang Yu, habang ang guro ay nag-aalala sa lakas ng paglago ni Ye Xinghe. Si Ye Xinghe ay puspusang nagtitrain sa Heavenly Star Academy. Aksidenteng nakakasira ng paligid sa paligid niya dahil sa lakas ng kanyang pagsasanay. Ang kanyang master at mga kasama ay nagulat sa kanyang lakas at tinutukso siya ni Liang Yu, habang nag-aalala ang master sa lakas ng paglaki ni Ye Xinghe. Si Ye Xinghe ay masigasig na nag-aaral, nadiskubre at nagmumuni-muni sa mga abanting banal na lihim ng Star Martial Arts. Naalala niya ang kanyang natatanging karanasan sa isang pangitain na bato na nagtatanong sa kaugnayan nito sa kanyang kasalukuyang kaalaman. Si Ye Xinghe ay lubos na nag-aaral ng mga sikreto ng martial arts. Ang kanyang focus sa mga aral ay hindi natitinag. Biglaan, ang mga alaala ng nakaraang mga pangitain sa puntod ay pumapasok at iniisip niya ang kaugnayan nito sa kanyang kasalukuyang mga natutunan. Isang hinihingi ng kanyang pansin ay biglang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Si Ye Xinghe na abala sa kanyang pag-aaral ay nakarinig ng katok. Nagulat siya nang makita si An Shuiyin sa pinto. Si Ye Xinghe ay nag-aaral nang dumating si An Shuiyin. Tinawag niya itong kuya, na nag-udyok ng isang magaan na asaran tungkol sa edad, na nauwi sa tawanan at isang mausisang katahimikan habang tinatanong ni Ye Xinghe ang dahilan ng kanyang pagbisita. Binalaan ni An Shuiyin si Ye Xinghe tungkol sa panganib. Mabilis na kumilos para protektahan siya mula sa paparating na banta. Nagulat ni An Shuiyin si Ye Xinghe sa isang biglaang pag-atake. Sinusubok ang kanyang mga reflex. Instinctively siya ay nag-deflect, na nagkamit sa kanya ng papuri para sa kanyang matalim na tugon. Pagkatapos ay idineklara niya ang kanyang intensyon na subukan pa ang kanyang kahandaan sa labanan. Si An Shuiyin ay nagulat si Ye Xinghe sa isang mabilis na pag-atake, ngunit agad niyang ipinagtanggol ang kanyang sarili. Namangha, naghahanda siyang hamunin pa siya. Mabilis na inatake ni An Shuiyin si Ye Xinghe, na nagulat sa kanya. Nagawa niyang harangin ang kanyang pag-atake, na nagpapahayag ng kanyang pag-apruba.
naghahanda siya para sa mas seryosong laban. Si Ye Xinghe ay masigasig na nag-aaral nang dumating si An Shuiyin nang hindi inaasahan, na nagdulot ng palitan ng magagaang na tukso tungkol sa kanilang edad. Ang kanilang tawanan ay unti-unting napalitan ng mausisang katahimikan, nang tanungin ni Ye Xinghe ang dahilan ng kanyang pagbisita. Nagbayad si An Shuiyin ng hindi inaasahang pagbisita kay Ye Xinghe, at nagbahagi sila ng malikot na pagtatalo. Lumipat sa isang seryosong tono, hinamon niya siyang ipakita ang kanyang kakayahan sa martial arts. Sinubukan ni An Shuiyin ang reflexes ni Ye Xinghe gamit ang mabilis na sorpresang atake. Nagawa niyang harangin ito ng may kasanayan na nagpahanga sa kanya. Naghahanda sila para sa mas seryosong laban. Si An Shuiyin ay biglang inatake si Ye Xinghe. Sinubukan niyang ipagtanggol ang kanyang sarili ngunit siya ay natalo sa isang maayos na paghagis sa balikat. Ang kanyang nagulat na ekspresyon ay umakma sa kanyang determinadong pokus. Si An Shuiyin ay nagulat kay Ye Xinghe sa isang mabilis na pag-atake. Nagawa niyang salagin ito ng reflex, na nagbigay sa kanya ng papuri. Gayunpaman, mabilis siyang natakpan niya ng isang malakas na paghagis sa balikat, na nag-iwan sa kanya ng pagkabigla at napunit ang kanyang mga damit, na labis niyang ikinahihiya. Hinamon ni An Shuiyin si Ye Xinghe gamit ang isang sorpresang pag-atake. Nablock niya ito ngunit nasorpresa siya sa determinadong pagtapon niya ng balikat, na nagresulta sa hindi inaasahang pinsala sa kanyang damit. Nagbahagi sila ng sandaling puno ng matinding enerhiya, pinagsasama ang sorpresa sa kaguluhan ng pakikipaglaban. Sinubukan ni Ye Xinghe na depensahan ang sarili laban sa biglaang atake ni An Shuiyin, ngunit siya ay nagpatupad ng isang balikat na tapon, itinapon siya at iniwan ang kanyang damit na napunit. Nakahiga siya sa lupa sa pagkabigla habang siya ay nakatayo ng maayos, handa sa susunod na galaw. Sinusubukan ni Ye Xinghe na depensahan ang mabilis na pag-atake ni An Shuiyin, ngunit nagawa niyang ihagis siya gamit ang kanyang malakas na balikat. Iniwan siyang nakahandusay sa lupa na may punit na damit. Ang halo ng sorpresa at kasidhian ay pumuno sa hangin. Si An Shuiyin ay naglunsad ng isang sorpresang atake kay Ye Xinghe, na muntik nang maharang ito. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, itinapon siya ni An Shuiyin sa kanyang balikat, pinunit ang kanyang damit, at iniwan siyang mag-isip tungkol sa nakakatakot na pangyayari at ang kanyang pangangailangan para sa isang kontra-estratehiya. Si An Shuiyin ay nakakuha ng kalamangan kay Ye Xinghe sa pamamagitan ng mabilis na pag-atake. Sinubukan niyang mag-block, ngunit nagulat siya sa kanyang mahusay na pagtapon ng balikat, na nagresulta sa pagkasira ng kanyang damit. Ang kanilang mga ekspresyon ay halo ng pagkabigla at handang makipaglaro sa laban. Sinalakay ni Shuiyin si Ye Xinghe. Sinusubok ang kanyang mga reflex. Nag-block siya at nagpanggap na gagante, ngunit itinapon siya sa kanyang balikat, na nagresulta sa punit na damit at isang nagulat na palitan. Nahaharap ni Ye Xinghe si An Shuiyin sa isang labanang pagsasanay, at hindi niya inaasahan ang kanyang balikat na ibinato, na nagresulta sa nakakatawa at nakakagulat na punit sa kanyang damit. Nagulat si Ye Xinghe sa mabilis na atake ni An Shuiyin. Nakaharang siya at handa na sana, ngunit hinagis siya ni An Shuiyin gamit ang kanyang balikat, na nagresulta sa paglipad ni Ye Xinghe at napunit ang kanyang damit sa proseso, kung kaya't napaupo siya sa lupa na may gulat na itsura, habang nakatayo si An Shuiyin sa ibabaw niya, na nagpapahiwatig na ang kanilang sparring session ay masaya ngunit seryoso din. Nakiusap si Ye Xinghe kay An Shuiyin habang sila ay nagsasanay at mahigpit siyang hinawakan nito. Nagmamakaawa siya na luwagan ang hawak sa kanya dahil natatakot siya para sa kanyang kaligtasan. Si An Shuiyin, hindi natitinag sa kanyang mga reklamo, ay pinagsabihan siyang tumigil sa paggalaw. Ngunit nang sundin niya ito, nagresulta ito sa isang labis na pagbagsak na nag-iwan sa kanya na nakahandusay sa lupa, natulala at gusot. Kahanga-hanga, nakaligtas siya sa pagsubok, na sinuklian ng nagulat na reaksyon ni An Shuiyin. Nakiusap si Ye Xinghe kay An Shuiyin habang siya ay mahigpit na tinuturuan. Sa kabila ng kanyang pagtutol, sinabihan siya ni An Shuiyin na manatiling muna, na nagdulot ng isang dramatikong pagbagsak. Nang makabawi, nagulat siyang makita ang kanyang sarili na magulo at nakahandusay sa lupa.
pati na rin si Anshui na pantay na nagtataka. Nakiusap si Yesinghe kay Anshuiyin habang sila ay nagpapambuno, ngunit pinipilit niya na tumigil siya sa paggalaw. Ang kanyang pagpayag ay nagbunga ng isang sobrang pagbagsak na nag-iwan sa kanya na nakahandusay at naguguluhan sa lupa sa gulat ni Anshuiyin. Humingi ng tawad si Yesinghe kay Anshuiyin matapos ang kanilang matinding sparring na nagdulot ng pinsala. Ipinapahayag ang kanyang pag-aalala sa kanyang kalagayan. Si Anshuiyin, na bahagyang nasaktan, ay nagbigay ng katiyakan sa kanya. Ang kanilang sesyon ng pagsasanay ay kumuha ng hindi inaasahang pagliko. Si Ye Xinghe ay nagmamadaling pumunta kay Anshuiyin, nag-aalok ng gamot para sa kanyang sugat, nagpapakita ng pagsisisi at pag-aalala. Pinagmasdan niya ang gamot ng may kuryosidad, habang ipinaliliwanag niya ang natatanging kakayahan nito sa pagpapagaling. Ang kanyang pag-aalaga para sa kanya ay halata. Nagmadaling nagbigay si Ye Xinghe ng gamot na pamahid kay Anshuiyin matapos ang isang insidente sa sparring na nagpapakita ng pag-aalala. Nakatingin siya ng may interes habang inilalarawan niya ang mga nakapagpapagaling na katangian nito. Nag-aalok si Ye Xinghe kay Anshuiyin ng isang gamot na panggamot, humihingi ng paumanhin sa insidente ng pagsasanay. Si Anshuiyin, na naintriga sa pamahid, nakikinig habang ipinaliwanag ni Ye Xinghe ang mga katangian nito. Humingi ng paumanhin si Ye Xinghe at inalok si Anshuiyin ng gamot sa pagpapagaling, napansin niya ang mabilis na paggaling ng sugat. Dahil sa pag-aalala, siniguro niya sa kanya na tutulong pa siya kung kinakailangan. Nagkaroon sila ng sandali ng pag-aalaga at pagbibigay pansin sa isa't isa. Inilagay ni Ye Xinghe ang isang panggamot na pamahid sa sugat ni Anshuiyin, kaya't namangha siya sa bisa nito. Tinatagurian niya ang kanyang lakas na magpagaling habang sinusuri niya ang sugat, at napansin niya na halos perpekto at walang sakit. Si Ye Xinghe at Anshuiyin ay may biruang pakikipag-ugnayan habang nagtitraining, na kung saan si Ye Xinghe ay pabirong nagtatanong sa kanyang mga aksyon, na nagdudulot sa kunwaring galit ni Anshuiyin at labis na pagpapakita ng hindi komportable. Tinutokso ni Ye Xinghe si Anshuiyin, tinatanong kung mayroon bang problema. Sumagot siya ng pekeng galit at pabirong sinuntok siya sa dibdib, na nagdulot ng labis-labis na reaksyon sa sakit. Akusahan ni Anshuiyin si Ye Xinghe na nakatitig sa kanya. Itinanggi niya ito ng may hiya. Nagkunwari siyang naiinis, tinampal siya sa dibdib, bilang isang magaang pagalit, at nagbiruan siyang nasaktan. Ang napunit na damit ni Ye Xinghe ay nagdulot ng tuksuhang biruan kay Anshuiyin. Nag-alok siya na maghanap ng kapalit habang naghihintay siya na may natatawang ekspresyon. Pinaglaruan ni Anshuiyin si Ye Xinghe tungkol sa punit niyang damit. Nahihiya siya at nagpalit, lumabas na masaya sa bagong damit. Ang reaksyon niya ay nagpapahiwatig na natutuwa siya sa kanyang sigasig. Si Ye Xinghe ay nakaabang sa labas ng pintuan ni Anshuiyin na biglang nagbukas at naging dahilan ng kanyang pagkadapa. Makikita sa kanilang mga mukha ang pagkagulat at kaunting aliw sa biglaang pangyayari. Si Ye Xinghe ay nabigla sa biglaang paglabas ni Anshuiyin mula sa isang pinto na nagresulta sa hindi inaasahang pagkadapa. Ang kanilang magkakasamang pagkabigla ay may kasamang kaunting pagtawa sa hindi inaasahang aksidente. Si Anshuiyin ay mapaglarong kinumpronta si Ye Xinghe tungkol sa kanyang punit na damit. Siya ay nahihiya at pumunta upang magpalit at lumabas na nasasabik tungkol sa bagong damit. Ang kanyang reaksyon ay nagmumungkahi na siya ay natutuwa sa kanyang sigasig. Nagpahayag ng kanyang pag-aalala si Ye Xinghe tungkol sa pagbabalik sa kanyang tirahan ng huli at bumuo ng isang lihim na paraan ng paglabas. Nakipagbiruan si Anshuiyin, tinutokso siya tungkol sa kanyang tusong diskarte at sa kanyang sobrang pagpapahalaga sa sarili, at nagdagdag ng isang masayang tala sa kanilang usapan. Hinaharap ni Ye Xinghe ang kanyang nakakagambala ng mga kaisipan tungkol sa isang nakakatraumang pangyayari, at nakikipagbuno siya sa mga natitirang damdamin habang napagtanto niyang kailangan niyang magtuon sa pagpapalago para maiwasan ang mga hinaharap na pagkalugi. Nagmumuni-muni si Ye Xinghe, humihinga ng malalim upang mapakalma ang kanyang kaguluhan. Habang siya ay nagkokonsentra, misteryosong asul na mga anino ang pumapasok sa kanyang katawan,
pinapabilis ang kanyang paglinang ng ki. Nagtataka siya kung ito ba ang mga enerhiya na inilagay ng kanyang kaibigan na si Ye Xinghe, na nagpapalakas sa kanyang paggaling at kapangyarihan. Napansin ni Ye Xinghe si Sister Anne na nagtatanim sa ilalim ng mga bituin at nagpasya na samantalahin ng sandali upang mapabuti ang kanyang sariling kakayahan sa pamamagitan ng pagtatanim. Napagtanto ni Ye Xinghe ang papel ng batong tablet sa mabilis niyang paggaling. Nadarama niya ang pangatlong init sa loob. Nakita niya si Sister Anne na nag-aaral at determinado siyang sumali sa kanya upang palakasin ang kanyang sariling kapangyarihan. Naghahanap si Ye Xinghe kay Sister Anne, ngunit wala siya. Inaakalang bumalik na siya mag-isa, nagpasya siyang bumalik at ituon ang kanyang pag-aalaga ng ki. Narinig ni Ye Xinghe ang boses ni Sister Anne sa pag-anunsyo ng pagsubok sa akademya na nagtulak sa kanya na hanapin siya. Nakatagpo si Ye Xinghe ng isang maliit na nilalang kasama si An Shueyon. Ang kanilang magaan na biruan ay naputol nang makita siya nito. Kinilala siya nito at sinabi ang kanyang pangalan na may halo ng pagkagulat at pagkilala. Tinaboy ni An Shueyon si Ye Xinghe habang siya ay lumalapit. Nagagalit. Pinagmasdan ni Ye Xinghe ng may kuryosidad habang itinuturing ni An Shueyon na isang kahihiyan ang pagiging naroon niya. Iniiba ang kanyang atensyon. Nahuli ni An Shueyon si Ye Xinghe na malalim ang iniisip at inasar siya tungkol sa kanyang pag-aalala. Kinilala niya ang kanyang pagkabalisa, lalo pa niya itong pinagtawanan, dahilan upang siya ay matauhan mula sa kanyang pagmumuni-muni. Si Ye Xinghe ay muling nagkita sa isang pamilyar na mukha na masiglang bumati sa kanya. Ang init ng muling pagkikita ay nagambala sa kanyang pagmumuni-muni. Binati ni Ye Xinghe si Lin Hong sa pamamagitan ng pakikipagkamay, at nagtanong tungkol sa binalot na kamay ni Lin Hong. Tumawa lang si Lin Hong sa kanyang sugat, sinasabing ito ay dahil sa kanyang masigasig na pagsasanay, habang napansin naman ni Ye Xinghe ang malaking pag-unlad nito. Siniyasat ni Ye Xinghe ang sugatang kamay ni Lin Hong, na mangha sa mabilis nitong paggaling. Pinag-usapan nila ang paparating na pagsubok, at binaliwala ni Lin Hong ang pangangailangan para sa pag-aalala, tiwala sa kanyang mabilis na paggaling. Ipinahayag ni Ye Xinghe ang pag-aalala sa nasugatang kamay ni Lin Hong, ngunit tiniyak sa kanya ni Lin Hong na ito ay minor lang. Dahil sa pagkausisa, inusisa ni Ye Xinghe ang kalikasan ng sugat, at nalaman niya na ito ay bunga ng masinsinang pagsasanay. Binaliwala ni Lin Hong ang sitwasyon tiwala sa kanyang kakayahang gumaling agad. Inaalok ni Ye Xinghe ng pagkakaibigan at pagpapagaling si Lin Hong, na tinanggap niya ng may pagtataka. Nagtataka tungkol sa marka sa braso ni Ye Xinghe. Nag-aalok si Ye Xinghe ng pagpapagaling, at namangha si Lin Hong sa pagsigla ng enerhiya. Napansin ni Lin Hong ang marka sa braso ni Ye Xinghe. Tinatanong ang kalikasan nito. Pinapawi ni Ye Xinghe ang kanyang mga agam-agam. Sumusumpang hindi kailanman hayaan na ang marka ay magdulot ng pinsala. Pinupuri ni Lin Hong ang pagiging maingat at kapangyarihan ni Ye Xinghe. Tinitiyak ni Ye Xinghe sa kanya na binibigyang diin ang kanyang hangarin na panatilihing ligtas ang lahat. Taus-pusong kinikilala ni Lin Hong ang kanyang kasanayan. Nagtatawanan si Moyo tungkol sa kawalang halaga ng kanilang grupo sa isang tao na wala sa harap ng kamera, na nagpapataas ng kilalang tingin mula kay Ye Xinghe. Si Ye Xinghe at ang kanyang mga kasama ay nagtitipon, sabik sa paparating na mga pagsubok. Si Guru Chushan ay nagpapalakas loob sa kanila, binibigyang diin ang paghahanda. Si Ye Xinghe at mga kapwa-disipulo ay nagpakita ng konsentrasyon habang inaanunsyo ni Guru Chushan ang isang pagsubok, binibigyang diin ang kahalagahan ng ehersisyo para sa 16 na kalahok. Nakikinig ng mabuti si Ye Xinghe at ang grupo habang binibigyang diin ni Teacher Chushan ang kahalagahan ng pagsubok. Hinihikayat ang pagiging mapagbantay at pagiging handa bago umalis. Si Ye Xinghe ay nagmamadaling umakyat sa mga batong hagdan patungo sa mga matataas na bundok. Ang kanyang mga kasama ay sumusunod sa likuran. Isang tandang padamdam ang nagpapahiwatig ng kanilang paghanga sa nakakatakot na taas. Tumatakbo patungo sa mga bundok. Ang kanyang grupo ay namamangha sa matatayog na tuktok, habang si Ye Xinghe ay nagpapalitan ng mga pagdududa sa isang kasama tungkol sa pag-abot sa Heavenly Realm. Tinatanong ang pagiging tunay ng kapangyarihan ng iba at ang pag-iral ng Star Marshal Heavenly Book.
Tinanong ni Ye Xinghe si Lin Hong tungkol sa isang sinaunang libro. Inamin ni Lin Hong na wala siyang alam tungkol sa nilalaman nito at nagdududa sa mga paniniwala nito. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay, pinag-uusapan ang mga pagsubok na darating. Ipinakilala ni Guru Chushen ang lugar ng pagsubok at ipinaalam sa grupo ang kanilang unang gawain, ang pagharap sa unang ranggo ng Flamebird. Si Ye Xinghe at ang kanyang grupo ay nagtaka sa isang kakaibang tanawin. Ang isang mataas na balot na bagay ay nagpausisa sa kanilang pagkamausisa. Si Ye Xinghe at ang kanyang mga kasamahan ay nakatagpo ng isang matayog, misteryosong bagay na nag-iwan sa kanila ng pagkamangha. Nagtatanong sa layunin nito habang iniuugnay nila ito sa sinaunang mga relikya at star martial arts. Nagpapalitan ng salita sina Ye Xinghe at ang kaniyang kasama habang may babaeng sumusunod ng malapitan sa likuran. Tila siya ang paksa ng kanilang pag-uusap. Pinag-uusapan nila ang babae na nakakuha ng kanyang atensyon. Si Ye Xinghe at isang kapwa estudyante ay nagpapalitan ng mga puna, umaasa sa kasabikan, bigla siyang tinamaan, ang epekto ay nakakuha ng pansin ng babae. Hinarap ni Ye Xinghe ang umaatake sa kanya, inaalam kung bakit siya sinaktan. Ang umaatake, na nagalit dahil sa naramdamang kawalang galang, ay nagdesisyong turuan ng leksyon si Ye Xinghe. Si Ye Xinghe ay sinaktan ng isang umaatake. Mga paratang ng kawalang galang ay lumilipad, ang umaatake ay naglalayong turuan siya. Kalituhan ang nangyayari sa mga nakakakita.